Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 3, GMRC, Third Periodical Examination Reviewer. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at piliin ang tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1, ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpasensya? A. Magalit agad sa kapwa. B. Tumulong sa kapwa kahit may abala. C. Makinig at maghintay ng maayos. O D. Iwasan ang pakikipag-usap sa iba. Ang sagot ay letter C. Number 2, alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng wastong pakikitungo sa kapwa? A. Pagmumura sa kaibigan. B. Pagbibigay ng tamang payo sa kapwa. C. Pagtanggi sa lahat ng kausap. O D. Pag-away sa kasama sa laro. Ang sagot ay letter B. Number 3, bakit mahalaga ang pagiging mapagpasensya sa pakikipagkapwa? A. Upang hindi mapahiya. B. Upang lumakas ang katawan. C. Upang mapanatili ang mabuting ugnayan. O D. Upang masanay sa paglalaro. Ang sagot ay letter C. Number 4, ano ang tamang tugon kapag may kaibigan na nagkukulang sa laro? A. Tawanan siya. B. Tumulong at maghintay ng maayos. C. Iwanan siya. O D. Magreklamo sa guro. Ang sagot ay letter B. Number 5, alin ang halimbawa ng pasensya sa tahanan? A. Pag-aaway sa kapatid. B. Pagsabog ng galit sa kapwa. C. Pagkain agad ng lahat ng candy. O D. Pagbibigay ng oras sa nakatatanda. Ang sagot ay letter D. Number 6, ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagmalasakit? A. Pagkain ng lahat ng pagkain. B. Pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. C. Pagsayaw sa harap ng klase. O D. Pag-iwas sa kapwa. Ang sagot ay letter B. Number 7, alin sa mga sumusunod ang paraan ng pagtulong sa kapwa? A. Pagbabahagi ng gamit. B. Pag-away sa kaklase. C. Pagtago ng kagamitan. O D. Pag-iiwan sa nagugutom. Ang sagot ay letter A. Number 8, bakit mahalaga ang pagtulong sa kapwa? A. Upang maging sikat. B. Upang lumago ang pagmamalasakit. C. Upang mapagod. O D. Upang maligaw. Ang sagot ay letter B. Number 9, paano mo matutulungan ang may sakit na kaklase? A. Iwanan siya sa silid. B. Tawanan siya. C. Alalayan siya at tawagin ang guro. O D. Pagsabihan ng masama. Ang sagot ay letter C.
Number 10, ano ang tamang gawin kapag may kaklase na nangangailangan ng tulong? A. Iwan siya, B. Mag-alok ng tulong ayon sa kaya, C. Magalit sa kanya, o D. Magtago ng gamit. Ang sagot ay letter B. Number 11, ano ang ibig sabihin ng PWD? A. Person with disability, B. Person with difficulty, C. People with disabilities, or D. Person with determination. Ang sagot ay letter A. Number 12, alin ang wastong pakikipag-ugnayan sa PWD? A. Tawanan ang kilos niya, B. Makipag-usap ng maayos at may respeto, C. Iwasan siya, o D. Pagsabihan ng masama. Ang sagot ay letter B. 13. Bakit kailangan igalang ang PWD? A. Upang mapagpatawad, B. Upang makapaglaro ng mabilis, C. Upang mapanatili ang respeto at pagtanggap, o D. Upang magalit sila. Ang sagot ay letter C. Number 14. Alin ang halimbawa ng paggalang sa PWD? A. Bigyan ng tamang upuan, B. Tawanan sa kilos, C. Iwanan sa labas, o D. Ipagmalaki sa iba. Ang sagot ay letter A. 15. Paano makikipag-ugnayan sa PWD na may kapansanan sa pandinig? A. Sumigaw, B. Gumamit ng sulat o sign language, C. Iwasan siya, o D. Magtanong sa kaklase. Ang sagot ay letter B. Number 16, ano ang ibig sabihin ng pagiging madasalin? A. Paglalaan ng oras para sa panalangin, B. Paglalaro sa labas, C. Pagkain ng marami, o D. Pagbasa ng libro. Ang sagot ay letter A. 17. Alin ang halimbawa ng panalangin para sa kapwa? A. Pagdarasal para sa kaibigan na may sakit, B. Pagdarasal para sa sarili lang, C. Pagdarasal sa harap ng TV, o D. Hindi pagdarasal. Ang sagot ay letter A. 18. Bakit mahalaga ang panalangin para sa kapwa? A. Upang lumakas sa laro, B. Upang lumago ang pananampalataya at pagmamalasakit, C. Upang mapagod, o D. Upang mapansin. Ang sagot ay letter B. 19. Ano ang tamang gawin bago kumain kasama ang kaklase? A. Magdasal para sa lahat, B. Kain agad, C. Iwasan ang ibang kaklase, o D. Tumawa lang. Ang sagot ay letter A. 20. Paano mo maipapakita ang pagiging madasalin sa paaralan? A. Pagsunod sa utos ng guro,
B. Paglalaan ng oras para sa panalangin, C. Paglalaro sa labas, o D. Pag-iwas sa klase. Ang sagot ay letter B. 21. Ano ang ibig sabihin ng pagiging masinop? A. Pag-aalaga at maayos na pamamahala sa gamit. B. Pagkain ng marami. C. Paglalaro ng walang pahinga. O D. Pagtulog ng huli. Ang sagot ay letter A. 22. Alin ang halimbawa ng pagiging masinop sa bahay? A. Pag-aayos ng laruan pagkatapos gamitin. B. Pag-iwan ng kalat. C. Pagkain ng lahat ng candy. O D. Pag-iiwas sa gawaing bahay. Ang sagot ay letter A. 23. Bakit mahalaga ang pagiging masinop sa kapaligiran? A. Upang masaya lang. B. Upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. C. Upang makapaglaro. O D. Upang malito ang iba. Ang sagot ay letter B. 24. Ano ang 4 R's sa pagsisinop? A. Refuse, reduce, reuse, recycle. B. Read, run, rest, repeat. C. Reuse, read, refuse, relax. Or D. Reduce, relax, reuse, rebuild. Ang sagot ay letter A. 25. Paano mo maipapakita ang pagiging masinop sa paaralan? A. Pag-iwan ng gamit sa mesa. B. Pagtapon ng papel sa sahig. C. Paglagay ng basura sa tamang lalagyan. O D. Pagkain ng marami. Ang sagot ay letter C. 26. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa bayan? A. Paglalaro sa labas. B. Pagtulong sa kapwa at pagrespeto sa sagisag ng bansa. C. Pagkain ng maraming pagkain. D. Pag-iwas sa paaralan. Ang sagot ay letter B. 27. Alin ang halimbawa ng pagmamahal sa bayan? A. Paggalang sa watawat at pambansang awit. B. Pagwawalang bahala sa sagisag ng bansa. C. Pag-iwas sa kapwa. O D. Pag-away sa kaklase. Ang sagot ay letter A. 28. Bakit mahalaga ang pagpapahalaga sa pambansang sagisag? A. Upang magtago sa kapwa. B. Upang lumakas sa laro. C. Upang mapagod. O D. Upang maipakita ang pagkakaisa at tradisyon. Ang sagot ay letter D. 29. Alin sa mga kilos sa ibaba ang nagpapakita ng tamang paraan ng pagmamahal sa bayan at bakit? A. Tawanan ang kaklase habang inaawit ang pambansang awit. B. Sumali sa pagdiriwang ng araw ng watawat at hikayatin ng iba na igalang ang sagisag. C. Iwasan ang pagdalo sa mga pambansang okasyon. D. Maglaro habang may seremonya sa paaralan.
Ang sagot ay letter B. 30. Pumili ng kilos na maaari mong gawin upang maipakita ang pagmamahal sa bayan at ipaliwanag sa pamamagitan ng isang maikling sulatin o poster para sa iyong mga kaklase. A. Gumawa ng poster tungkol sa wastong paggamit ng watawat at ipakita sa kaklase. B. Sumali sa laro at hindi pansinin ang araw ng watawat. C. Manood ng TV habang may programa tungkol sa kasaysayan. O D. Magtago sa silid habang may pambansang selebrasyon. Ang sagot ay letter A. Mahusay mga bata! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!